sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Mga opisyal ng PPA bumisita sa Port of Benoni sa Camiguin. Port Management Office ng Agusan nagsagawa ng Reproductive Health Re-Eco Session. Mga kalalakihan ng PMO Lanao del Norte, Iligan nakilahok sa MOVE Seminar. PMO Western Leyte Biliran nakiisa sa Oil Spill Response Simulation Exercise. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority sa Port of Benoni sa Camiguin upang tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga proyekto sa Pantalan. Nitong ika-14 ng Agosto 2025, personal na sinuri ni Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration Attorney Elmer Nonatos Cadanmo at AGM for Operations Attorney Mark John Palomar ang konstruksyon ng Light Craft Landing Station at Port Operations Building ng Benoni Port. Kasama ng grupo sina Special Assistant to the Corporate Head Eric Di Maculangan, Executive Assistant Secretary Kelvin Angeles at PMO MOC Port Manager Fernando Mapalo. Tiniyak ng mga opisyal na natutugunan ang safety at quality standards ng PPA habang sinisilip din ang timeline ng proyekto na layong magpalakas ng kapasidad ng Pantalan, magpabilis ng operasyon at magbigay ng mas mahusay na konektibidad sa Hilagang Mindanao. Matatandaan na nitong ika-22 ng Marso 2025, una nang nag-inspeksyon sa Benoni Port si Transportation Secretary Vince Dizon, pati na sa kalapit din itong Balbagon Port. Kasama sina PPA General Manager Jason Tiago at iba pang opisyal ng ahensya. Sa inspeksyong yun, sinuri ng mga opisyal ang passenger terminal ng Pantalan at ang konstruksyon ng Light Craft Landing Facility kasama ang mga kontraktor nito at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Ang nasabing proyekto ay inaasahang magbibigay ng mas epesyente at ligtas na biyahe. Gayon din ang pagpapalakas ng turismo at ekonomiya sa Camiguin at mga karatig probinsya nito. Nakatakdang matapos ang konstruksyon ng mga nasabing proyekto sa Pantalan ng Benoni bago matapos ang taon. Ang sunod-sunod na inspeksyon ay patunay na nakatutok ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng mga pantalan na isang hakbang para masiguro ang mas mabilis, ligtas at maayos na transportasyon sa rehiyon. Jal Manalo para sa PPE TV. Bilang bahagi ng paggunikta sa Family Planning Month ngayong Agosto, isinagawa ng Port Management Office Agusan ang Reproductive Health Re-Eco Session nitong nakaraang Biyernes, August 8. Layo ng sesyon na palakasin ang kaalaman hinggil sa reproductive health at bigyan diin ang kahalagahan ng tamang kaalaman sa family planning. Ang nasabing Re-Eco Session ay nakabatay sa PPA Gender and Development na pinangunahan ng mga tagapagsalita mula sa Population Commission, alinsunod sa Republic Act 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Paul Kalayag para sa PPA TV. Isang seminar workshop kontra karahasan sa kababaihan ang isinagawa ng Port Management Office Lanao del Norte, Iligan nitong August 8. Ang Menopause to Violence Against Women Everywhere o MOVE ay isang advokasiyang layong hikayatin ang kalalakihan na tumindig laban sa anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Pinangunahan ni Acting Port Manager Arthur Nogas, katuwang ang Gender and Development Program ng PPA ang nasabing seminar workshop. Nilahukan ng mga lalaking empleyado ang mga talakayan ukol sa VAWC at responsableng pakikipagrelasyon sa pangunguna ng mga tagapagsalita mula sa Philippine National Police. Bilang pagtatapos, isinagawa ang white ribbon pinning bilang simbolo ng kanilang pangako bilang movers. Mga kalalakihang tumitindig laban sa karahasan sa mga kababaihan. Ani Morales para sa PPA TV. Nakiisa ang Port Management Office ng Western Leyte Biliran
Sa isinagawang oil spill response simulation exercise nitong August 8, 2025 sa Baseport Ormoc, pinangunahan ng Philippine Coast Guard Eastern Visayas ang naturang aktibidad na bahagi ng regional launching ng Task Force Ingat Yamang Dagat, isang pambansang kampanya ng Marine Environmental Protection Command ng PCG. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng mga komunidad sa pagtugon sa marine pollution incidents at tumitibay ang koordinasyon at kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga insidente ng polusyon sa dagat. Karen Ancheta para sa PPA TV. Aktibong nakilahok ang 2 port management offices sa Bomb Threat Awareness Seminar. Sa tulong ng mga opisyal ng Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Unit, matagumpay na isagawa ang Bomb Threat Awareness Seminar sa PMO Surigao nitong Huwebes, August 7. Nagkaroon ng simulation exercise na nilahukan ng mga empleyado at mga security personnel. Sa pamamagitan ng mga makatotohanang senaryo, natutunan ng mga kalahok ang tamang pagtugon sa mga insidenteng may kaugnay sa explosive devices. Ang PMO Misamis Occidental o SAMIS naman, nagsagawa din ng kanilang bomb awareness seminar nitong August 11 sa Terminal Management Office ng Plaridel Misamis Occidental. Sa nasabing sesyon, ipinaliwanag sa mga kalahok kung paano matukoy ang mga kahinahinalang bagay at ang mga wastong protocol. Sa mga ganitong aktibidad, higit na papalakas ang kahandaan ng pantalan laban sa mga banta ng pampasabog at hakbang sa pagtugon sa mga bomb-related incident. Paul Kalayag para sa PPA TV.